Nagbabaka sakali ang ina ng isang binatilyo sa Kidapawan na may pag-asa pa ang anak niya na hindi na makabangon dahil po sa matinding kakulangan ng nutrisyon. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Hindi na nakakalakad ang isang binata sa Kidapawan City. Ang diagnosis sa kanya, severely malnourished. Literal na butot balat ang 13 anyos na si Jessica Landa. Sabi naman ng kanyang ina, sa pamilya si Jessie lang ang sobrang payat. Nakakalakad pa raw ito noon at pumapasok pa sa eskwela. Pero noong nakaraang taon, bigla itong hindi na makalakad. Aminado ang mga magulang ni Jessie, wala silang permanenteng trabaho. Dili, suka at asin lang daw ang madalas nilang kainin. Marami pa raw silang naging problema sa pamilya. Kasi po, nung baby pa po siya, hindi po ako ang nag-aalaga po sa kanya. Kasi po, kambal po yung anak ko. Tapos po, yung kapatid niya, pabalik-balik lang po kami ng Davao kasi may sakit po siya. Yun, hindi po siya malagaan po ng mabuti. Magana ang puso at kidney ni Jessie. At ang kanyang utak, nakitaan na rin ng bakterya. Sobrang baba na rin ang potassium at calcium sa katawan ni Jessie, dahilan kaya labis ang panghihina ng binata. Ang concerned citizen na si Wilma Lynn, nabalitaan na halos 2 linggo na sa ospital si Jessie. At ayon sa doktor nito, malala na ang kondisyon ng binata. Grabe po talaga, butot balat na lang po talaga yung bata. Tsaka kanina po na video call ko yung mama niya. Ayun, namamaga na yung bata. Nakita ko din yung sa may kamay niya tsaka sa mga paa niya, kahit halata pong namamaga kasi nga sa sobrang payat niya. Tsaka sa may bandang mukha niya, namamaga na din yung kabila. Ang masakit, tinapat na raw si Arlene ng doktor na wala ng pag-asa pang gumaling si Jessie. Pero gusto pa rin sana ng nanay niya mailipat siya sa ibang ospital. Sa mga nanonood po ngayon, sana po matulungan niyo po kami. Dahil po hindi po okay yung kalagayan niya po, sobrang nahihirapan po siya. Sana po mabigyan po siya ng pangalawang buhay po niya. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.